Welcome guys, para na naman sa ating isang unboxing for today. Ah, Medyo late ko na na-upload to kasi nahirapan ako hanapin yung footage. Hindi ko makuha sa cellphone ko. Virus siguro. So, ngayon ko lang siya i-voice over at may upload sa YouTube. I-voice over ko na lang kasi sablay yung audio nitong video na to, ang labo, kaya i-audio ko na lang para sa inyo guys. Andito ang ating package from Japan. Okay naman yung packaging niya, nice. Bali, isa itong magazine, CoroCoro comic, issue number 549 ata, for January 2024 issue ng CoroCoro magazine. At doon sa magazine na yon ay merong exclusive na item, kasi doon sa magazine na yun is pinapublish yung Beyblade X manga. So meron silang exclusive na item doon, which is ang blade ng Onyx Feather. That's right guys. Actually mabibili mo naman yung blade, kaso naubusan na ako ng stock. Kaya wala akong choice kundi bilhin na lang yung magazine para lang makuha ko tong blade. Tisi nga ako eh. Dapat pala dati binili ko na. Ito lang yung bagsak ko. Napamahal ako ng konti, pero okay lang kasi isa naman akong manga artist. So malaking tulong din sa akin itong magazine na to for reference. Gagamitin ko siyang reference guys. At the same time meron akong isang exclusive rare blade. Recently ko lang natutunan to guys at nalaman na hindi mo pala pwedeng basta-basta ilaban yung mga Beyblade na recently released outside in the Philippines. So yeah, itong blade na to ay magiging collector's item lamang. Di-display ko na lang to. Let's see. Thank you daw. Have a nice day. Ang ganda ng pagkakarap. Kita mo naman, galing Japan, amoy Japan. Yung mga Japanese characters, Japanese magazine. Here you go guys. CoroCoro comic issue number 549. Ang ganda ng pagkaka-bubble wrap niya. Makikita nyo na dyan is yung free blade. Madalas ganun ang ginagawa sa CoroCoro magazine is naglalabas sila ng mga exclusive na Beyblade parts. In the past marami nang lumabas, mga rare din kasi doon mo lang siya makukuha. Although dito lang ako naging interested kasi nga Beyblade X, ang ganda kasi guys. Talaga ako, na-amaze talaga ako ng Beyblade X. Gusto ko yung design, simplistic, unlike sa Beyblade Burst. Although okay yung Beyblade Burst, mas lang talaga ako, mas trip ko lang talaga yung Beyblade X. You guys, the blade, ganyan siya pag binili mo siya sa shelf sa Japan. Ganyan yung pagkaka-package niya, naka-tape siya na ganyan. Akala ko nga nakasingit lang sa loob ng magazine yung blade. Hindi naman pala, may sarili naman palang karton. May sarili siyang box. At meron pa siyang extra mini magazine. Alamin natin yan mamaya kung ano yan. Lahat yan is puro Japanese, so sadly hindi natin siya mababasa. I-admire na lang natin yung artwork. Yan si Doraemon. Yung dito ko nga lang tinalaman na si Doraemon pala is dito sa magazine na to nagmula. You're right guys, dito yung origin niya. Dito siya release yung series ng Doraemon.
Notable series is Pokemon. Dito siya rinirelease. Duel Masters, dito rin. Yung iba hindi ko na alam, hindi na ako familiar. Yun lang yung mga familiar akong series. Beyblade, yan. So, pag nagkakaroon ng mga from time to time, nagkakaroon ng mga exclusive items na rinirelease kasama ng mga magazine na to for each series. Tulad dito, makikita natin marami ditong freebies, stickers and everything. Ito hindi ko alam, hindi ko rin mabasa, wala man lang ka English dito, hindi ko mabasa kung anong title nitong manga na to. But I suspect na ito ay Duel Masters, right? Duel Master siya. Okay, you can recognize the cards. Look at that. Nice artwork. Meron naman akong bagong reference. I like the simple character design. Ganyan talaga ang Duel Masters. Ganyan, simple lang. Pero yung monster design niya is very detailed ang mga design. Yeah, Duel Masters nga. The problem is hindi ako familiar sa mga characters. Siguro ito yung pinakabagong issue ng Duel Masters. Okay, mamaya na yan. Ito muna tayo sa co-main event, which is the magazine. Ang ganda ng pagkaka-print niya, guys. Ang ganda ng quality ng magazine. Gusto ko rin yung packaging ng Blade. Astig yung packaging ng Blade, actually. Hindi siya yung parang brown lang na nakikita sa ibang release ng Rare Base. Katulad sa Cobalt Gray, parang cartoon lang siya. Ito parang gusto ko i-keep talaga yung cartoon niya. Very unique. Look at that. Kita mo si Akamanex, Ikusu, at ang Onyx Feather in the front. So kung gusto nyo ng libreng Blade, kung nasa Japan kayo, bili na kayo nito. Hindi siya na-release sa Philippines, itong magazine na to. Ito para sa Pokemon. Hindi ko alam kung anong meron dito. Hindi ko na masyadong pakikialaman yan. Sisilipin lang natin para medyo may pristine pa ang lagay niya. So mali mo, balang araw may maghanap. Meron tayong pwedeng ibigay. Yung may mga parts siya na makapal, pero hindi ko alam kung anong meron. Is this required na i-rip? Ano kaya meron sa loob? Ang dami niyang freebies, guys. At here sa segment na to, makikita natin yung astig na content para sa Beyblade X, which is ang ngayon ang feature for this month is Phoenix Feather and Phoenix Wing. Kasi ang alam ko yung manga chapter ng Beyblade X dito is naka-centered sa Phoenix Wing at Phoenix Feather. Actually dito sa chapter na to lalabas na yung parehas yung Phoenix Feather sa Phoenix Wing. Dito na yung laban nila Kamenex sa ni Burn Fujiwara. So hindi ko na kayo spoil doon. Kung gusto nyo basahin, search nyo lang sa Google. Naka-release na din yung translated version ng chapter. Dito kasi Japanese. So you can see, ang ganda ng nila. Ang ganda ng pagkaka layout. Kaso nisa wala akong magets. Basahin ko sana lahat para sa inyo, guys, pero ching ching chang chong ching. Ito siguro ang mga recommendation para sa right na pag-shoot. At ina-highlight nila yung
capabilities ng Phoenix Wing. Ang ganda niya guys, nakakaliw din. For a Beyblade X fan, ma-appreciate mo siya. And here you go. Ito, ang ganda ng ano, ang ganda kayo ng poster, ang ganda ng artwork. I'm not at that level yet pagdating sa art, but yeah, one day. We can see here is ito yung speculated na bagong Beyblade ni Bird, or I don't know, parang experimentation. Pinagsama-sama lahat ng features ng Team Persona. As you can see in the bit, na magkakasama yung Hellscythe at yung apoy ng Grand Sword, at meron siyang armor ng Night Shield. At as you can see, may sticker siya. Baka kung ma-release ito yung pinakakauna-unahang Beyblade X na may sticker guys. Astig, di ba? I'm not a fan of the blade, but it feels special. It's special. Astig, di ba guys? Oh, may sticker siya, kaya sigurado fill off yan, isang laban lang. Parang binase yung blade niya sa Hellscythe. But I don't know if blue really fits with Bird. Dapat red din. Why blue? Bird using a blue Beyblade? Well, then again, kasi nga combination siya ng mga Beyblade ng Team Persona. So malay mo dito niya na ma-achieve yung una niyang victory, kasi sa anime kawawa siya, never pa siya naka-receive ng victory ni isa. I don't know why. Astig yung beat ng Beyblade na to. May armor siya ng Night Shield. Yung ulo ng Hellscythe. Astig, di ba? And dito may kita natin yung ibang features ng magazine na to. Pasensya na kayo guys kung medyo malahaba-haba tong video na to, because I want to concentrate on every aspect of this package. Yung iba kasi ni-skip na nila. So dito, at silipin lang naman natin kung ano yung mga laman, para hindi nyo na kayo siya kailangan bilhin. May kita nyo na kung anong laman niya. Mga ching-ching chow-chow, mga Japanese characters. So maraming freebies. At ito, nandito na tayo, naka-arrive na tayo sa tapos na yung mga extra content. Dito na tayo sa mga comic manga pages. Stick yung character, oh. Gusto yung design. Vanguard, yes, Vanguard. Ito yung ito yung series na muntik ng abutan yung Yu-Gi-Oh. Although hindi siya talaga masyadong sumikat ata dito sa Philippines, I believe. I don't know. Gusto yung design ng character, oh. Pwede siya sa Beyblade X. May X siya. Come on, look at that. Pwede siyang go shit. Hindi na gamitin sa Grand Sword, no issue. Astig yung pagkaka-drawing. And we have another set of stickers here guys. Ito baka hindi ko magamit ko to. Pero maghanap ako ng pwedeng paggamitan, kasi astig yung mga sticker. Siguro pag karoon ako ng magandang lagayan ng mga Beyblade ko, yan gagamitin ko yan. At malapit na tayo sa mismong chapter ng bagong Beyblade X chapter for this month. Look at that. Look at that guys. Astig. May kita natin dito ang Team Yggdrasil na pinangungunahan ni Bird Fujiwara.
I believe yung babae is gumagamit ng unicorn aesthetic Beyblade. Ang name is Uni Namba, short for unicorn. what the hell? Uni. At yung character design niya may sungay. And this one is ano siya, parang is pagka Sphinx design. Astig yung mga design ng mga Beyblade na to. Siguro in the future mag-release ito yung susunod after ng release kay ng Wyvern Gale. Baka ito na yung mga kasunod. Alam ko ito yung susunod yung unicorn. Yung name ng blader nung Sphinx is parang may Nekoyama tayo. Kalimutan ko yung apelyido niya, basta Nekoyama. Overall, I love the designs. Nice poster. Here, the new chapter of Beyblade X. Chapter 7 ata to, if I not mistaken. Chapter 7. Kaso puro sa Japanese, guys. Kaya, the best talaga na i-search nyo na lang siya sa online, sa Google. Para mas mabasa siya na maigi. Pero ang summarize ng story nito is nagkaroon sila ng package which is the Phoenix Feather kasi nga minas production ni Burn Fujiwara. Minas produce niya yung Phoenix Feather kasi nga gusto ni Burn na ma-experience ng lahat ng blader sa Earth ang pinakamabilis na Beyblade, which is yung Phoenix Feather. Sobrang bilis niya, pinataob niya yung 5 blader in an instant. Yan, yung mga kumag na yan. Yung mga first floor blader, pro blader. Pro sila pero first floor, ayun, tingnan mo naman, kalas-kalas. So, yan. Phoenix Feather. Pero ibigay niya yan sa lahat ng blader. Kasi gusto niya ma-experience ng lahat ng blader ang bilis kasi gusto niyang i-evolve at i-level up ang Beyblade. Kasi mabagal daw ng mga Beyblade eh. Mabagal talaga. Kaya yan, magugulat sila Amanex, ang Team Persona kasi mga bata astig yung lakas ng Beyblade na mga gamit nila. Ginagamit nila yung Phoenix Feather. Minas produce ba naman eh. Pinamimigay na nga lang ako, hindi na binabenta eh. Which is ang team ng magazine na to, di ba? Pinamimigay yung Phoenix Feather Blade. Ang astig, di ba? Astig lang concept. Here, andito na si Cadvar, yung team Zogonic ba yun? Zogonic? Ano to? Floor 50 na to, guys. Floor 50. Na halfway na sila sa X Tower. Alright, hindi ko na spoil masyado yan, guys. Check nyo lang. Check nyo lang saan. Maganda yung laban na yan. Nakakatawa. Here, Chichibariche. Tama na yan. Wala na, hindi ko na trip. So, let's go to the main event, which is the Phoenix Feather Blade. Phoenix Feather stick, diba? Look at that packaging. Okay. And then Draymond. Alright, here we go, guys, for our main event. Phoenix Feather Blade. Yun nga lang, wala akong extra Beyblade para kunin yung ratchet sa kabit. Iniisip ko kasi sabi nila is 360 raw ang ratchet nito at flat yung bit. So baka ipahiram ko sa kanya yung sa shark edge ko para sa testing, or maybe yung isang ano ko na lang, dalawa naman yung ano ko, Phoenix wing. So yun na nga,
mas bagay sa kanya yun, which is because red. Look at that guys, here you go. So pag nabili mo siya, nakuha mo siya through Coro Magazine, ito yon. Sa Shopee, puro ganyan na lang yan. Meron tayong mga extra freebies here. Ito, ko alam yan. Not familiar, pero astig, it's cool. At isang rare card ata for Master Duel. Astig, di ba guys? Merong extra rare card. Malay mo, balang araw maging valuable. So, itatabi lang natin siya. Malay mo, meron din mga nanonood na Master Duel fanatic. Patrip nyo to guys, contact me. Kirby sticker, and ito hindi ko alam kung ano to, Tatcholok, I don't know, not sure. And here we go for our main event, Onyx Feather Blade. My god, to be honest guys, I love this design more than the Onyx Wing, because kitang kita mo yung ano niya, yung mga parang feather design niya. You can see that guys, astig, di ba? Para siyang remodel version ng Grand Sword. Yung design at blades, it looks Grand Sword guys. As you can see here, here's my fake Grand Sword. Wala akong original. Ito ay MQ brand, or I don't know, MQ brand ata to. As you can see guys, same sila ng pattern. So dito binase yun ni Burn Fujiwara, kasi nga ang Grand Sword is ang napakabilis na Beyblade. So yeah, astig. I love the build, the quality, and the bit. I love the design of the bit. And to be thinking na yung evolve niya isang Onyx Wing, na yung bit niya is nakabukas na yung wings niya, diba? The prototype of Onyx Wing, Onyx Feather Blade. Nice build. So parang na rin ako nagkaroon ng original na Grand Sword. Ayun, ano, hindi ko alam kung para sila ng performance. Medyo lightweight daw to eh. Malalapan natin mamaya pag winate natin sa ating mandatory weighing section. Okay guys, inuha ko muna yung ratchet at bit ng Onyx Wing. Aesthetically kasi bagay siya dito sa Onyx Feather. Saka ito naman yung prototype ng Onyx Wing, kaya why not, diba? Look at that. It looks really nice. Bagay sa kanya guys. But hindi to ang official na ang recommended daw sa kanya is 360 yata. But there you go, Onyx Feather. Meron siyang hole which makes him more lighter than Grand Sword. Ano siyang section doon, may parang hole siya. Pero hindi ko ito gaano ilalaban kasi isa lang to ako mabasag, sira. Dito lang sa testing performance natin, nalalaban natin guys. After na ito, pagpapahinghin ko na yung blade na to. I-display ko na lang. Well, not like sasali ko naman lahat ng Beyblade ko kasi sa tournament bell hindi naman pwede, dahil lahat pala ng Beyblade ko is galing overseas. So hindi ako makakasali ng mga tournament. Too bad. Look at that guys, 33. Average naman yung weight niya. Hindi ko na i-weight yung ratchet saka yung bit kasi hindi naman yan yung ano niya. So in total, pagliligayan ko ng 41. Pag nilagay ko yung 960 saka yung gear flat, 41. Nice.
malapit siya sa 42. So halos kasi bigit lang ng Grand Dagger ko. Alright, let's move on to our battle performance test. Malalaman natin kung gaano siya kalupit. Let's go! Hi guys, so ito na, dito na tayo sa performance test. So kailaban natin siya sa mga available Beyblade extra Karatomi natin dito. Hindi natin siya lalaban sa mga fake Beyblades natin. Okay, gagamitin natin is yung flat. Kala ko dati low flat to. My god, sorry guys for the misinformation. Flat lang to, hindi siya low flat. Assuming na naman ako eh. Pero yung para sa ratchet, yung sa Phonics Swing na lang. Kasi tinesting ko to before this video sa gamit ko yung gear flat. Medyo parati siyang na offshoot. So hindi kaya. Hindi lang ako ganun kagaling mag Beyblade o anime. Basta for here, gagamit natin yung flat para medyo stable. The first match, Night Shield versus Phonics Feather. Okay. Mabilis niya guys, mabilis yung movement niya, but medyo kinapos ng hininga guys. Night Shield 1 point. Right? Ooh, nice shot. Over finish para sa ating Phonics Feather. 2 points para sa Phonics Feather. Okay, round 3. So medyo lugi na yung Phonics Feather pagdating na sa stamina battle. So kailangan ma-knockout niya sa mga unang moments. Talo niya yung Night Shield. So 2 points din para sa Night Shield. Spin finish. Oh, too bad. Power finish ng Night Shield. So 4 points para sa Night Shield. Next match is Phonics versus Phonics Feather versus Duranzores. Tignan natin kung sinong mas malupit na Phonics Bay. Siyempre, unahin muna natin Duranzor Spiral. Nice! Extreme finish para sa ating Phonics Feather guys. Nice one. Nice. 3 points. 1 point na lang. Panalo na ang ating Phonics Feather. At bumawi agad ang ating Duranzor Spiral. Wait. 3-2. Okay. Match na match. Spin finish para sa ating Duranzor Spiral. 3-all. Naku. Nahalo pang Duranzor Spiral dito. Too bad. Duranzor Spiral wins 4-3 ang score.
Next, ilalaban natin siya sa Duran Dagger. Naban sa tournament, hindi ko magamit, wala kasi siyang Banky sticker. Kasi galing siyang Hong Kong. Sayang guys, pang ganito na lang talaga siya, pang content na lang. Yung mga kasali tournament, my God, wow. Pag mga private tournament sa lang lang. Nice shot. Ay sa ating Phoenix Feather doon. Over finish, 2 points para sa Phoenix Feather. Kaya nga hindi pa pala siya na-release sa Philippines. Kaya dito siya masasali sa mga official mode tournaments itong Dan Dragon. So sad, sa mga private match lang pala. Alright, 3 points na para sa Phoenix Feather. Ito na kaya ang match nung kakaroon siya ng win natin. O nakapapalag ang Dan Dragon. I think for stamina, parang kapos din yung Dan Dragon. Hindi ako bilib sa stamina ng Dan Dragon. Okay, 1 point para sa Dan Dragon. Boom. No. Extreme finish. Pero sige lang, laban lang. Ano naman yung Phoenix Feather natin. Laban ulit. Don't care. This is my video. Laban lang. Talo ka pa rin. Hindi na nga, talo ka na. Okay, ba? One more time. Galingan mo kasi. Diba? About sa'yo yung video na to. Galingan mo. Yehey! Nanalo din! Yehey! Yay! Stig, diba? Nanalo siya. Stig. Alright. So, kukunin na ng Shark Edge yung bait niya. Pinahiram ko kasi sa Phoenix Feather. Gamitin niya na daw. Gagamitin ko na ang Gear Flat sa Phoenix Feather. Tingnan natin kung gaano siya kapalong-palong with Gear Flat. Sana pala nung umpisa pa lang Gear Flat na lang ginamit ko, no, guys. Oh shucks. Kasi yun nga, parati siyang lumalabas eh. Okay. Nice. Oh. Okay. Kung complement naman ng Gear Flat yung kanyang gaan beat at mas palong-palo siya pag Gear Flat. Although talo siya dito, spin finish, 1-all. Puro spin finish guys. 2-1. Kakahiyaan pa tong dalawa. Ito pinilitan ko ng Gear Flat. Malaban na yung Phoenix Feather. Really? 2-all. Boom. Nice. Okay, nanalo dun ang Phoenix Feather.
Oh, right. Wait, ano ba ang score? Masyado akong naliw ka pa. Alam mo ito ang score, basta panalo dito yung point spreader eh. Yun ang alam ko eh. Yung point spreader dito guys. Overall, astig naman yung blade na to guys. I think you can use this competitively. Sa mga gamit nyo guys, sa mga tournaments, sa private tournaments lamang. If i-allow ng rules nila, huli ko na nalaman na ganun pala kung pwedeng gumamit ng mga ganitong klase ng Beyblades na release outside the Philippines. Meron palang ganun. Hindi ko naman kasi alam. Kaya order ako ng order outside country, overseas. Kaya yun. Lahat ng Beyblades ko is hindi siya pwede sa mga official tournaments. So guys, astig naman to guys, although medyo loose trick siya dito sa ating manalo naman siya sa Shark Edge. Thank you guys for watching. Bye. Subscribe and like. See you in the next video. Peace out.